Ako, baka isang beses lang yan. Baka, baka ano lang na nito. Kasi hindi yun ang sinabi eh. Oh, 2022 natandaan ko 'yan kasi first time ko 'yan. 2021 ako nang maanib sa NCGI. 2022 nag-endorso talaga ang MCGI ng isang party list na talagang taliwas sa nais ni Brother Eli Soriano. Kasi ito yung sabi niya, tignan, pakinggan natin. Ginagawa mo sa So miyembro you mo. put the church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect. Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are Okay, God's. Father Anton, okay. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorse on sino ma-religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi ko. Oh, Father Anton. So, Pero ito, nangyari ito nung 2022, nag-endorso ang MCGI ng isang party list. Itong bagong henerasyon party list, under ito kay yung hinahabol ngayon, si Saldico ng Bicol party list. Under ito ng Bicol party list yung bagong henerasyon party list. Na isang corrupt na magnanakaw ng Ghost Flood Control Project na si Saldico na nasa impyerno na yata ngayon. O baka nababangungot na sa kasamaan niya. Kasi yumayaman siya dahil sa pagnanakaw niya sa Ghost Flood Control Project. So, ibig sabihin, itong BH party list na to, na inendorso ng MCGI, malamang merong sangkot na pera to. No? Pero isa ito sa nagiging dahilan din ng pag-exit ng mga ilang miyembro ng MCGI. ito yung video na dahilan kung bakit ako naanib. This was been shown to me nung nag-akay din sa akin. And I think just to klaro naman dun sinabi ni Brad Eli mismo na pang pag-i-endorso ng mga politician is the start or the root of corruption. And isa din sa mga binanggit niya na kapag nag-i-endorso ka ng mga politicians, ginagawa mo ng political capital yung membro mo. So it means ginagamit mo siya para doon sa concept ng utang na loob. And ayun nga, sinabi niya din na huwag mong hahaluan ang Diyos mo ng politika, and nag-cite pa siya ng mga Bible verses doon. And as you can see, nakaka-disappoint. And this is my experience. And I believe nakita din to ng mga nanonood ngayon. And mapag-iisipan nyo rin, hindi ito haka-haka or hindi ito parang sikreto. Kumbaga, bulgar siya na ginawa. That was back then, 2022, when we endorsed, just to clarify and just for legal statement, wala akong laban sa party list na to. Wala akong laban sa any political, pero I'm pointing out yung aral na sinabi ni Brad Eli dun sa debate yun over on what's happening or what happened back then. 2022, nag-endorso tayo ng BH party list. And after that, kala ko, baka isang beses lang yan. Baka ano lang na nito. Kasi hindi yun ang sinabi eh. 2024, nag-endorso pa ulit tayo. And what's happening, and what's shocking to me is that sa akin mismo, nakita ko, youth convention sa Apalit, nag-endorso sila ng BH party list. I was trying to find that specific video, hindi ko na makita kasi naalala ko parang pinagbawalan kami mag-phone that time. Pero may mga clips and may mga ebidensya na nagpapatunay na we're really endorsing politicians. Parating tandaan, BH Party List! kaibigan solo, parent ka daw. Ang panay na lang ang racket, puyat ka na naman. Para sa gastusin ng mga anak, naisip mo na ring umutang. 5-6! Huwag mag-alala, may tutulong sa inyo ang BH Party List. BH Party List! Siguro alam niyo na po, karamihan sa inyo, alam na po yung ibig sabihin ng letter B and H
sa BH Party List. Alam niyo na po ba? O sige, sabay-sabay po tayo. Ano yung meaning ng BNH? 1, 2, 3! Ayun, salamat sa Diyos. Marami naman palang nakakaalam. Sa mga di po nakakaalam, it's bagong henerasyon or in English, new generation, no? Which aligns sa youth, no? Or mga kabataan. No? So from the word itself po, no? Bagong henerasyon. Ito po yung sekta or grupo na gustong mas masuportahan ni Congresswoman Bernadette Herrera, ni Brad Rudy Medina, yun pong mga kabataan. So as you can see naman po, sinabi po kasi dun sa isa doon sa video po na pinakita ko ng mga references. Mismo na po si BH Bernadette Herrera nagsabi na ako po ang laging natutuwa kapag may lalapit po sa akin at sasabihin na sila ay membro ng MCGI, kaya BH Bagong Henerasyon Party List daw ang party list nila. At sa una pa lang na parte, binaba din sa atin yun na bumoto sa BH Party List. And that was back 2022 and until 2024, we actively endorse this party. So, very simple lang sa akin. Pag nakita ko na kasi na yung dahilan ng pag-anib ko ay taliwas na doon sa ginagawa sa loob ng iglesia, aalis ako. I just found the right time lang kung kailan. And that means mentally, spiritually, kailangan mo kasi ihanda. Lalo na nung nagbabasa na ako ng mga Reddit posts or yung mga kwento ng mga Exeters about character assassination. That happens. And Mga kaibigan, alam nyo ba, dito lang kayo makakahanap ng tunay na plataforma ng mga Exeters about character assassination. That happens. And iniyak ko yun. Iniyak ko ng maraming beses. O ilang araw, gabi. Bakit? Kasi nalulungkot ako kasi isa sa aral ng Biblia na huwag tayong hahatol sa ating kapwa kasi hindi natin alam ang kanilang puso. At nakakalungkot na ang iglesia na inaniban ko na dapat puno ng pag-ibig, hindi yun ang isinasagawa. So, ano lumalabas doon? Nagiging hipokrito tayo. Tayo yung parang mga pariseyo sa panahon na humahatol sa mga tao, nagpapanggap na banal, pero hindi ka banal-banal ang ginagawa. Nangungutya. Maganda bang pag-uugali na nangungutya ng kapwa? Lalo na yung nangyari na naririnig ko sa aral, nahahatulan, nung panahon nakaanib pa ako, nahahatulan namin ng mga Exeter, ng mga demonyo o kaya labas na sa aral. Naintindihan ko naman yung pinupunto. Naintindihan pero hindi ako uma-agree doon sa sinasabi. Sabi na nga wag hahatulan. Bakit mo hahatulan na nasa demonyo yun? And dahil, simple lang, hindi na nakaayon doon sa moral compass ko, sa values, and even sa Biblia na mismo, yung ganong klaseng pamumuhay, bakit pa ako aanid dyan? So, during the time na mag-i-exit pa lang ako, kinausap ko yung secretary namin kasi hinahanap nila ako. I've been doing online Nag-online ako. Kasi pag nasa lokal ako, tatawaran ako niyan. Magtatawid lang sila sa akin yan ng, syempre nandyan na yung abuluyan, yung maraming gatasan. Ako kasi, sa paniniwala ko siguro nga, delulu din ako nung time na yon. Kasi wala sa akin problema kahit gatasan ako. Kasi nga sa isip ko, yung gawain. Yung gampanin. Kasi nga maraming gawain. Kumbaga, di ba pag sinasabi sa atin, yung pag binigay mo sa MCGI Cares, sa MCGI Nationwide, sa Abuloy, makakatulong yun sa pagpapabuti ng kalagayan ng isang kapatid. Diwang kapatid yun eh. Gusto mo kasi mapabuti yung kapatid. At nandun din ang diwa ko. Gusto ko mapabuti yung mga kapatid. Nababalitaan ko yung sa mga sityo, nahihirapan sila, yung sa mga malalayong lugar. Gusto ko pag nagbibigay ako, alam ng mga kapatid yun sa iglesia. Lalo na sa lokal namin, na pag nandun ako sa lokal, gatas talaga ako. Kasi, lalo sa KKTK, gatas nila ako dyan. Kasi nga gusto ko makatulong. Kaya lang ito na yung naging ugat nung duda ko. Yung pag-i-endorse ng politika. Kasi diba nakilala ako bilang student leader. Madumi yan, napakadumi yan. Maraming nangyayari dyan. At naisip ko na rin, nadadala tayo ng guilty. Kasi kung hindi natin sinunod yung inendorso sa atin, edi
di tayo sumusunod. Tama? Kung hindi naman natin iboto, di guilty pa rin tayo. Kasi ba't di ka sumunod? Eh sinabi sa'yo ng leader mo na yan ang iboto mo. So sabi ko nga no, parang tinaksa na to dati ni Brad Ellie, and then naalala ko, yan yung dahilan bakit ako naanib. And that helped me to understand, nasaan na nga ba ngayon ng MCGI? Bakit tayo nag-heavily being influenced by politics na? May nangyayari ng pulis. 7 million. Wala akong alam kung ano nangyayari sa mga pulis Hindi ko yon mastery. Pero that will just give you a big question. Bakit nag-e-invest ang MCGI sa pulis? Bakit tayo nag-e-invest sa politics? Hindi na ba tayo, sabi nga ni Brad Ellie, siya na mismo nagsabi, hindi dapat tayo mag-invest sa mga bagay na temporal. Dapat sa pang sa Diyos. Palagay nyo ba pang sa Diyos pa kung nasaan na nangyayari sa loob natin? Kayo din na makakasagot dyan. So ako, pinili ko, nag-exit ako. Ayoko ng ganong klaseng sistema eh. And I tried to understand. Bakit kaya? Bakit kaya nung una din na nag-exit ako, and alam din ni Brad Ed yun, na nagdududa ako. Bakit kaya parang feeling ko mali ako? Kahit na nakita mo ng factual siya eh. Lantad na lantad eh. Hindi siya yung gaya ng ibang kwento na sila yung nakakita, sikreto. Ito lantad na lantad. Kahit i-research mo pa sa Facebook, sa Google, or even pa dun sa Instagram ng mga sikat na taong to, sila mismo yung nag-post, di ba? And that, they're just 4 books. May 4 na libro akong binasa. And this helped me to reflect on things. Palipat ako bro sa slide 7. So, yung unang libro na binasa ko is Cults in Our Midst. So, ito kasi medyo mahirap to para sa ilan na kapag tinuturing mo pa sa iglesia ay hindi isang kulto. So, ano pa ang nagsasabi ng isang simbahan na inaniban mo ay kulto? So, ang sabi kasi dito ni Margaret Thaler Singer, Are you looking for a powerful, long-lasting, and easy-to-use waterproofing solution? Discover the transparent waterproof sealant from Japan, made with advanced technology, offering up to 10 years of protection with just one application. This high-performance sealant is super strong, heat-resistant, and dries. yung kulto, ginagamit yung psychological manipulation. Kung baga kinokontrol ang kanyang mga miyembro. Marirecognize mo siya doon sa emotional control na ginagawa. Sinabi niya rin yan kanina ni Brad CJ, yung emotion na doon nakapaloob. And I'm just adding to that context na yun nga, yung emotional control sa MCGI is also a form of psychological isolation para hindi ka magtanong. Kaya yung ginagawa sa kanila ngayon, bawal ka magtanong, i-block mo yung mga nagtatanong kasi nga, kasi kulto nga siya. Pag nagtanong ka kasi, ibig sabihin, that will give you the independence. Hindi kaya nila makokontrol. And isa yan sa mga signs na nasa cult ka. Yung next na book, sa next slide tayo bro, is yung political. So, ibig sabihin nito ni Sis Rona na ang MCGI, ang isang paa ay pumapasok sa pagiging isang kulto. Nagiging kulto, parang Iglesia ni Cristo. Which is ayaw niya, di ba? Kaya siya nag-i-exist. Kasi nag-i-invest na nga ang MCGI sa politics at sa maruming politika o maruming sistema ng gobyerno, yung pag-i-invest sa mga pulis. Nagbigay si Brother Daniel ng almost 7 million sa mga pulis. Bakit siya nagbibigay? Bakit siya nag-i-invest? Yun ang sinasabi ni Sis Rona dito, no? Na nakikita niya na isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging kulto na ang MCGI. Na hindi naman umiiral yan nung panahon ni Brother Eli Soriano. Brain naman by Drew Weston. So, ito naman yung para maintindihan nyo. Bakit naman kaya nag-i-endorso to ng politika ang iglesia? Or even other churches. Hindi lang naman si MCGI. Marami namang churches na nag-i-endorso, di ba? And one of the things is that they want to influence yung boto ng tao. It's not just about politics kasi. It's about
emotionally manipulating yung congregation na nag-a-align sa political choices ng isang church. So, maaaring involved dito yung pera, no? Kasi ibig sabihin, pag ang isang katulad ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Hayagan nilang isinisigaw na sila ay nag-iendorso ng mga politics kapalit ng pera. So, ibig sabihin, kaya naglalakihan yung kanilang mga iglesia dahil isa yan sa napupuntahan ng mga katas ng pagiging endorser nila ng politics o ng politician. So, nangyayari, itong isang paa ng MCG ay pumapasok na sa pagiging isang kulto. Bakit? Kasi ibinebenta niya na yung kaluluwa ng kanyang mga miyembro sa mga maling politiko. Wala namang politician na hindi magnanakaw eh. Naniniwala ba kayo na may politikong malinis? Wala. Ng any organization. And the next is yung The Authoritarian Personality naman by Theodore W. Adorno. So this is an amazing book kasi na doon mo malalaman, teka saan nga ba nagsimula yan na hindi ka mag-questioning? And wala akong sama ng kalooban, hindi ako tuligsado sa mga ibang naniniwala, pero that actually started heavily with Brother Eli, which is the blind obedience na sinasabi. Kasi charismatic leader siya. One of the skills ng isang authoritarian leader, pagiging charismatic. Like si Trump. Trump is a very charismatic leader and maraming sumusunod din sa kanya. And it also helped you kasi ma-recognize yung leadership style na build upon siya with authoritarian principles. And that prevents yung critical thinking and paglaban. And last but not the least, next book, is The Sociological Imagination naman by C. Wright Mills. So, pwede niyong basahin to, no worries naman. I'm just giving you recommendation din naman just to boost yung critical thinking. And boost yung critical thinking. And this give you the idea bakit yung personal experience mo, yung pagdududa o yung conflict mo, hindi lang siya ako. Bakit yung ibang exiters, ganon din yung naramdaman. Kasi I've also talked with other exiters. May mga exiters na ayaw sa aral, ayaw sa biblical teachings. May mga exiters na ayaw sa pamumuno ni KDR mismo or pamumuno pa ni Bes. At may mga exiters naman na hindi na nakikita yung pag-ibig sa loob, kumbaga yung aral. And that is more of me, na nandun na ako sa part ng aral na hindi na siya nasusunod. And just give you a reflection na hindi ako nag-iisa. Marami kami. This is a larger social and institutional forces within NCGI na nagde-demand ng loyalty tsaka ng obedience without the room for personal reflection. So, ayun, kaya nung na-realize ko na yung truth na, okay, shape ako ng kulto. Shape ako ng authoritarian leadership. And that stopped me from thinking for past maybe 2 years because that was like since 2021, 22, 23, almost 3 years. Like, been 3 years, hindi ako masyado nag-isip. Until dumating yung 2024, na-open yan. And then, mas nakapag-isip ako na, teka, mali na pala yung inaniban ko. Hindi na sila na nasa aral. Na sila mismo yung nagsabi. And, nung na-realize ko yun, nandun, nakita ko din kung paano na aapektuhan din yung mga ibang naging kaanib din dati. So, after ko mag-decide, nakausap ko si Brad Ed. Si Brad Ed yung unang-unang taong nakausap ko. And that was through Reddit. And yun, ipinakilala niya sa akin si Brad CJ, si Brad DK, nakausap ko si Kuya Adel din, shoutout kay Kuya Adel, and marami pa mga kapatid na exiters. And akala ko konti lang, ang dami pala. Parang I think more than 1,000 na for the past week na nakita ko. More than 1,000 pa lang Hindi ko pa nakikilala yung iba. So, ito pa lang yung mga nakikita ko, mga iba't ibang nasa iba't ibang GC. And then, marami din closet. Hindi ko lang ma-determine ilan yung closet kasi, silent sila
But one of the things that I can really see is that these people wasn't able to talk boldly about what's happening inside the church because of this authoritarian leadership. Kumbaga nga, hindi na nila nasasabi because kung paano na molde yung pag-iisip nila within the church itself. And ako rin, naging part din ako na. Which gave me a big reflection on how I am today. Like, kung bakit ganun din ako sa work, parang lumalabas akong sobrang bait. When I'm working in sales, bakit hindi dapat ka ganun? Kasi dapat may pagka-assertive ka eh. Pero, that also helps me to understand, kaya pala, kasi this is how it's forming inside the church. Another thing is, yung pag-take ng initiative, that's also one of the problems that I used to have. Kasi, yun nga, when you're inside the church, hindi ka dapat nag-iisip ng ikaw lang. Lagi kami paalam. Like, lagi ako may paalam noon sa manggagawa, o hindi sa manggagawa, sa isang kapatid na mas senior sa akin. Like, bro, sis, gagawin ko to, bla 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 bla. Hindi, mali yan sa diwa, hindi, tama yan sa diwa, ganun pa sila. Eventually, na-realize ko na mismong si Brad Ellie na nagsabi dun sa video dun sa huli, ginagawa mo ng diktador or inuutos-utusan mo na yung mga tao mo na dapat may sariling pag-iisip. Dapat sila yung mismo nagde-decide. At dapat ina-align mo sa biblical teachings. Kung bagay pag-uugali ng mga tao, dapat, o yung pagbaboto, rather, in that sense, is inayon mo kung ano yung dapat na pag-uugali according to the Bible. Pero naanib ako, ganun yung experience ko eh. Utus-utusan ka, ikaw pa yung mali kapag nag-individual thinking ka, hindi ka muna tatanungin bakit. Bakit ganun yung pag-iisip mo? Husgahan ka kagad nung mali ka na sa diwa. Parang, di ba pwede na ito kasi nakikita ko at the same time dahil galing din ako sa ibang background. So, iba din yung nakikita kong pananaw. Eh, baka makahanap tayo ng common ground. Pero, bibihira yung mga kapatid na nakita kong gano'n na open-minded. Looking for common ground. Looking for, what we say nga is, nandun yung pag-ibig, yung pag-unawa. So, ayun. And then I think one of the good things, kasi sabi din ni Brad Ed kanina, I feel like, nung umalis ako, mas napalapit pa ako sa Diyos. Kasi, natanggal yung nosyon sa akin na dapat hatulan mo yung mga tagalabas. Although, personally ko, ayokong humatol. May sinasabi yung yung head na hatulan mo. So, ako, nung time na yon sabi ko, ayoko talaga. Then, nung pag-alis ko, okay, malaya na ako na hindi humatol sa mga tagalabas o kahit sa loob. Kahit yung mga nasa loob. So, ibig sabihin, kahit sinong tao hindi mo dapat hatulan kasi hindi mo sila kilala at hindi mo alam ang kanilang kalooban. Kahit yan pa yung pinakamasamang tao. Eh, kanina yung tanong na rin ni Brad, CJ kanina, paano yung mga KNP, sila Brad Daniel? Paano kung... Put Jesus first. When you wake up in the morning, put him first. When you're tired, put rin ni Brad, CJ kanina, paano yung mga KNP, sila Brad Daniel? Paano kung, dapat ba nasa bulit sila ng impyerno, ganyan? Kami yung sumagot na hindi namin sila hatulan. Kami pa yung nananalangin na sana mas mapabuti pa sila. Sana magbago. Sana mapabuti pa sila. Ayaw namin yun. Kasi ako, sa akin this is my personal experience ako nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na na-experience ko yung iglesia. Kasi mas naging mapag-unawa ko. Mas nakita ko na yung paano yung pagmamahal and nakita din ng pamilya ko yung sa akin, ng magulang ko mismo, na mas naging mapagmahal ako, mapag-unawa ako, at mapagkalinga. But at the same time, there are things that you need to consider being part of a congregation, and that is the part of the teachings itself. So ngayon, dala ko yung lesson, yung mga magagandang lesson, dala ko siya, and yun, dun ko i-grow yung sarili ko, kasama din ng mga kapwa exiters and even hindi mga exiters, kahit sa mga tagalabas, and hindi Tagalog itself, mga tao sa paligid ko, na mapabuti yung kalagayan, as magpapakita pa yung pag-ibig. Lalo na, pagpapakita ng karangalan sa Diyos kasi yung pagpapakita ng pag-ibig eh. So, ayun, bali at ito yung storya bakit ako umalis. And isa sa gusto ko sanang maiwan sa mga nagsusubaybay, sa mga closet pa, na think critically. Kumbaga, don't allow yourself
na someone is dictating over your thoughts. So, kaya nga sinabi na nga sa atin mismo tayo na magsuri. So, paano ko magsusuri kung hindi mo gagamitin yung utak mo? Oh, sa mga itong si Sis Rona, critical thinking ang pinapairal niya kung bakit siya nag-exit, di ba? Kasi ang sabi niya, yung mga dating pinapatupad ni Brother Eddie ng pagiging isang neutral pagdating sa politics na wala na. So, ibig sabihin, nagiging kulto na ang MCGI dahil ipinagbibili niya na yung kaluluwa ng mga miyembro niya sa mga politikong ganid. Kasi pag sinabi mo politics o politiko, 100% mga ganid yan o mga masasama yan. O ay sinasabi ko na walang politiko o walang taong pumapasok sa politika na hindi nagiging demonyo. Dahil mismong ang politika yan ay demonyo. Wala na kasing katulad ng dati na, di ba? Tignan natin ang history ng politics, di ba? Nung una, ang sabi, ayaw ng mga taga-Israel ng mga saserdote. Humihiling sila ng humihiling sila ng hari. Kasi, bakit umayaw ang mga Israelita sa mga saserdote? Kasi yung katulad nung mga anak ni Saserdote Eli na si Pineas at saka yung isa na kapatid niya, naging mga demonyo, naging mga sugapa, naging sakim. Kasi pinipilian nila yung mga hain na para sa Diyos Ama. Kinukuha nila yung mga mabubuting bahagi. Katulad nung pinakukuluan para maging pausok. Kasi alam mo naman, nung araw, ang hain hain sa Diyos Ama, maiinam na bahagi yan ng baka, tupa, o ng mga hayop na walang kapintasan. At yan ay ipinapausok. Pero ngayon, dito nga sa dalawang saserdote na to na mga anak ni Saserdote Eli, mga naging demonyo. Kasi yung maiinam na bahagi, kinukuha nila. Samantalang yun ay iniaalay sa Diyos Ama bilang pausok, bilang handog na pausok. Diba kasi yung pausok, yung mga taba, yun ang mga kinukuha nila. Sabi nga tinitinidor nila, kumuha sila ng malaking tinidor at habang nasa kawa pa, pinakukuluan para maging pausok nga, handog sa Diyos Ama, kinukuha na nila yung maiinam na bahagi. Kaya nakita ng mga Israelita yan na naging korap ang mga saserdote. Kasi hindi lang naman ang mga anak ni Saserdote Eli ang isa sa mga naging korap. Maraming mga saserdote ang naging korap at isinumpa nga yan mismo ng Diyos Ama ang lahi ni Saserdote Eli o ang mga Libitang saserdotes Libitas. Merong kwento sa Biblia na ang sanktuaryo ng mga saserdote ay pinagpapatay ni Haring Saul. O nung mga alagad ni Saul, kasi nga ayun ay napagbintangan na tumutulong kay Haring David o kay David. Pero meron talagang sumpa ang Ama sa lahi ng mga saserdotes Libitas na hindi sila naging matuwid sa paningin ng Ama, kaya sila isinumpa. So ibig sabihin, nang makita ng mga Israelita na naging korap ang mga lahing saserdotes Libitas ng mga Israelitang tribe ng bansang Israel, humiling sila ng hari sa katauhan ni Saul. Pero ito mismong si Saul naging korap din to May mga bagay to na ginawa, lalo na yung pag-aalay. Nung panahon na si Saserdote Samuel ay naantala ng dating, naghain, o si mismong si Haring Saul na ang naghain ng mga alay na hindi naman dapat gagampanan ng isang hari kundi ng isang saserdote. Kaso yun doon lumabag na si Haring Saul. So naging isang korap din si Haring Saul sa paningin ng Diyos Ama. So ibig sabihin, ang sabi ng Ama nung panahon na himihiling ang mga Israelita ng hari, sabi niya, kung ang haring o ang magiging hari nyo ay tao, kasi ang panahon ng mga Israelita noon, ang gumaganap na hari ay saserdote ng Diyos Ama.
'Di ba, mga saserdotes, levitas, lahat ng gampanin tungkol sa gawain ng simbahan at lahat ng gampanin ng mga politikal na gawain ay sakop ng mga saserdotes, levitas. Kaso, ang nangyari, nang lumabas na nga ang katauhan nga nitong si saserdote Eli, naging corrupt, humiling sila ng hari. Dahil nga, naging corrupt ang mga saserdote. Pero ang hari naman ay isa rin, naging corrupt din. So yan yung political side ng Israel. Hindi naging maayos din ang kanilang takbo ng politika sa katauhan ng tao bilang hari. So ibig sabihin, once na masangkot ang isang tao sa politika, hindi yan mismo nagiging banal na. Kumbaga, nakukorrupt sila mismo nung politika o political system ng isang bansa, kasi yung mismong political system ng isang bansa ay demonyo o mga demonyo ang nagahari. So maaring ang nandoon na ay mga demonyo, tapos pumasok ka bilang isang anghel. At the end of the day, paglabas mo, demonyo ka na rin, kasi yung sistema mismo ang demonyo. Kaya itong nangyayari ngayon sa panahon ng Brother Daniel, isa sa nagkikita nila na nagiging dahilan ng pag-exit ng maraming exiter ay yung pagkakaroon ng sektang nabili na ng bulok na sistema ng politika. Ibig sabihin, yung isang paa ng mga MCGI ay ibinebenta na sa kamay ng mga corrupt na mga politician o mga politiko. Kumbaga, yung kaluluwa ng mga naroroon sa loob ng MCGI ay ipinagbibili na sa kamay ng isang politiko. So, ibig sabihin, katulad niyan, yung pag-e-endorso nila ng isang bagong henerasyon party list, isa yan sa naging dahilan ng mga exiter bakit sila lumabas. Kasi nagiging kagamitan na o instrumento na ang MCGI ng mga politikong corrupt. Nakikipagsabuatan na sila o nakikipag-combine na sila sa kalooban ng mga politiko kapalit ng pera. Siyempre, alam nga ba namang i-endorso yan ng mga pamunuan ng MCGI kung walang perang involved, 'di ba? Parang katulad din sa Iglesia ni Cristo, 'di ba? Yung hayagan naman na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila ay nag-iendorso kapalit ng pera. O kaya parang hindi lang natin alam, parang ginagaya na rin ng MCGI yung style ng Iglesia ni Cristo. Maaring nag-iendorso sila ng politiko para magkaroon sila ng pabor sa politiko. Kasi sa Iglesia ni Cristo, maraming halimbawa, pag nanalo ang isang politiko, nagbibigay sila ng maraming pera, tapos binibigyan nila ng assurance ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon ng magandang bahagi o magkakaroon ng magandang trabaho sa gobyerno. O binibigyan na nila ng priority ang mga Iglesia ni Cristo na magkaroon ng mga magandang trabaho sa gobyerno, magkaroon ng magandang serbisyo sa gobyerno, kapalit ng boto. So, maaaring ganyan na rin ang ginagawa ng MCGI ngayon. So, maaaring ini-endorso nila ang isang politiko o isang party list para magkaroon ng magandang bahagi sa politika o sa gobyerno. Dahil yung manok nila ang nanalo, o di kapalit nun ay magkakaroon sila ng magandang sitwasyon o magandang maging priority ang MCGI ng mga politiko na kanilang inendorso. At yun ang inaayawan ng mga exiter, na maging katulad ng Iglesia ni Cristo ang MCGI na nakikipagsabuatan sa mga ganid at korap na mga politiko, o kumbaga nalalawayan na sila o nalalawayan na ng mga politician ang MCGI ngayon. Nag-iendorso sila ng party list o parang ginagaya na rin nila ang yapak ng mga Iglesia ni Cristo na nakikipagsabuatan na rin sa politika. At yun nga, yung isa pa. So, walang logic doon. So, I encourage kayo na question nyo, examine nyo kung nasa tama pa ba kayo, nang walang takot Walang takot na husgahan kayo. At
walang guilty. Dapat hindi kayong Oh, kasi yung isa pa, yung sinasabi ni Sis Rona na bawal magtanong ang nasa loob ng MCGI. So, inaalisan ng karapatan o na magtanong o mag-isip ang isang miyembro ng MCGI ni Brother Ed, ni Brother Daniel Rason. So, isa sa nagiging ayaw nila kay Brother Rason o pamunuan ni Brother Rason ay inaalisan sila ng karapatan na magtanong. O, tapos yung pagbibigay daw ni Brother Daniel Rason ng milyong-milyon o limpak-limpak na pera sa kapulisan, anong ang meron? Bakit nag-i-invest si Brother Rason sa kapulisan? So, maaaring kasi ang isa sa nakikita ko laman na dahilan siguro nasa likod nito ay kasi yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo na nakikipagsabuatan sila sa mga politiko, pag nanalo yan, magkakaroon sila ng magandang pabor doon sa politiko. So, hindi maghihigpit ang gobyerno. Kumbaga, makukuha nila ang empatya ng gobyerno. Diba? Magkakaroon sila ng pangil sa gobyerno. Kasi nung panahon kasi ni Brother Eli, walang pangil ang MCGI sa gobyerno. Bakit? Kasi hindi nakikipagsabuatan ng MCGI sa mga political system ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya walang mga backer ang MCGI sa political system ng Pilipinas. Wala silang pangil, hindi katulad ng Iglesia ni Cristo. Kaya nung magkaroon ng sagupaan ang Iglesia ni Cristo at MCGI, natalo ang MCGI kasi ang politika ng Pilipinas kumakampi sa mga Iglesia ni Cristo kasi maraming mga politician na naipanalo ang Iglesia ni Cristo na nagbabayad ng utang na loob sa Iglesia ni Cristo, kaya kinakampihan nila ang Iglesia ni Cristo. At yun ang gusto naman sana na patunayan ni Brother Daniel Rason na once na magkaroon ng problema ang MCGI ay mayroon silang makapitan man lang sa gobyerno o isang maipanalong politiko na pwedeng masabi na magiging kakampi ng MCGI pag nagkaroon ng problema sa kapwa organization. 'Di ba? Kaya nakikisangkot na rin ang sa politika ang MCGI ngayon. Kumbaga, nag-i-endorso sila para once na manalo yung ini-endorso nila, mayroong magpa-priority sa mga asunto na kakaharapin ng MCGI sa hinaharap. So, isa naman yan sa nagiging dahilan o nakikita kong dahilan kung bakit nakikisangkot na rin ang MCGI sa politika. Kumbaga, gumagawa na rin ng pangil ang MCGI sa larangan ng gobyerno ng Pilipinas, na katulad ng ginagawa ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Pero which is mali, 'di ba? Mali kasi 'yun. At hindi naman natin maalis na gumawa ng ganong hakbang si Brother Daniel Rason dahil meron nga tayong lesson learned nang nangyari kay Bes, 'di ba? Na hinabol ng otoridad ng kapulisan si Bes dahil nga ayun, hindi siya maaring hindi nakikisangkot o hindi nagiging gatasan o hindi nagbibigay sa kapulisan si Bes nung panahon niya. Kaya kaaway siya ng kapulisan. At yun ang gusto ni Brother Daniel Rason na malunasan, magkaroon ng masasabing kapit sa larangan ng kapulisan para hindi naman maging kaaway ng kapulisan ang MCGI dahil alam mo naman na mahirap maging kaaway ng kapulisan ng MCGI. Baka mamaya maraming basta kung alam lang kasi ng mga miyembro na to, ang dahilan ni Brother KDR, may mga lesson na natutunan si Brother Daniel Rason sa kung ano yung napagdaanan ni Brother Eli Soriano noon. Kung gaano kahigpit ang gobyerno ng Pilipinas sa paghabol kay Brother Eli kasi hindi talaga nakisangkot si Brother Eli sa political system ng Pilipinas.
Pero yun ang isa sa mga rason kung bakit ngayon nakikisangkot na si Brother Daniel Rason sa politika para magkaroon ng pangil ang MCGI sa gobyerno ng Pilipinas. Magkaroon ng laban. Hindi katulad ng panahon ni Brother Eli Soriano, walang laban ng MCGI sa mga taga-iglesia ni Cristo. Kasi hindi sila nakikisangkot o wala silang naipanalong manok na sinuportahan. Hindi katulad ng mga iglesia ni Cristo na halos lahat ng mga manok nila na ipapanalo nila, at ngayon nagkakaroon sila ng asunto sa gobyerno, sila ang pinapriority ng mga politiko. Kasi ang laban, malaki ang ambag ng iglesia ni Cristo sa politika. So maaring yan ay pinapantayan lang ni Brother Daniel Rason. Gawa nga nung nangyari kay Bes. Walang kalaban-laban ang MCGI. Gawa nga nang wala silang pangil sa political system ng Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, kasi hindi sila nakikisangkot sa political affair ng Pilipinas. Tigil na, naku, mali ka na, pag gumanya ka ng pag-iisip, teka, layo mo muna yung sarili mo. Tanong mo, nasa tama ka pa ba? So, yun ang kwento. Naranasan ko rin naman yan na kuyog yung ibang mga kapatid. Pag kinalaban ng isa, kalaban ng lahat. Pag kinalaban ng pamunuan ng MCGI yung isa, kukuyugin. O, di ba, hatulan agad. So, pagkalaban ni Brother Daniel Rason, ang isang miyembro, kalaban na ng lahat yan. So, which is, parang lumalabas, ang utak lang, ang nag-iisip lang ay si Brother Daniel Rason, at yung mga tao o mga kapatid na iba ay para lang silang mga langaw. Follow the leader, ganon. Hindi sila nag-iisip. Pero kasi mapanghusga naman talaga din ang mga ibang kapatid sa MCGI. Naranasan ko rin naman yan. Pero hindi naman naging dahilan yun para umiksit ako. Naglaylo lang ako. Pagkain, puro kamag-anak nila Eli Soriano at Daniel Rason. At totoo yun, nag-aaway sila. Tumawag sa akin si Brad Mel Pingal. Video call. Nagulat siya. Sabi niya, bakit ganun Brad? Kailan lang tayo nag-uusap eh. Bakit ka nag-exit? Ang sabi ko po, kasi yung Area 52, sabi ko doon nagbebenta pala ng alak eh. Kami nga nagtindahan, di kami tinda ng alak. Tapos ganun ka ako. Sabi po ni Brad Mel, Brad, AI lang yun, sabi sa akin. Alam ko namang hindi. Yung dahilan. So, itong Area 52 na sinasabi nila, ito ay nasa Brazil. Isang club na ang sabi, itinayo daw ni Brother Eli Soriano. Pero mali naman, ang nagtayo nito yung sila Ulysses. 'Di ba? Kasi maaaring ginamit nila ang salapi ng MCGI nang itayo nila ang Area 52 o club. Maaaring ginamit nila yung pera ng MCGI. Pero yan ay itinayo sa pangalan ni Ulysses Villamin. Hindi na yan pangalan ng MCGI. Pero marami nagagalit kasi pera ng MCGI ang ginamit. No? Pero yan ay nasa pangalan na ni Ulysses Villamin. Wala yan sa pangalan ng MCGI. So, ibig sabihin, isa yung club, Area 52, nagtitinda sila dyan ng alak at mga, alam mo na, club, mga gawain ng kademonyuhan nandiyan dyan sa Area 52. So, ibig sabihin, lahat ng uri ng kademonyuhan nandiyan dyan. Yan naman ang nagpapatakbo na ngayon ang mga ang mga broccoli yung mga nag-e-exit na yun na una, yung mga demonyong exiter ng una na sila CJ Perez, sila Willie Santiago, yan si Ulysses Villamin, di ba? Sila na nagpapatakbo niya ng Area 52 na yan na ang ginamit nga pera ng mga kapatid ng MCGI.
Pero ang pamamahala niyan, nandiyan dyan sa mga demonyo na lumabas o mga antikristo ng MCGI, di ba? Oh, ang tanong, may kasalanan ba? May kasalanan ba ang Brother Eddie Soriano diyan? Sila Ulysses Villamin naman din ang ang nagtayo niyan eh. Hindi naman si Brother Eddie Soriano eh. So, ang tanong, bakit ipinapaanin nyo sa MCGI yung kasalanan na hindi naman MCGI ang may gawa? Wala naman sa pangalan ng MCGI yung Area 52 eh. O, sino ba nagbebenta dyan? Di ba? Dati kasi mga kapatid yan, sila Ulysses Villamin. Ngayon, hindi na nga sila kapatid, naglabasan na sila. Umalis na sila sa MCGI. So, ibig sabihin, kung gumawa man sila o nagtayo man sila ng Area 52 gamit ang pera ng MCGI, walang kasalanan ng MCGI kasi hindi MCGI ang nagtayo niyan. Kundi si Lucas, si Ulysses Villamin. 'Di ba? Maraming may sinasabi ngang mansyon na ipinangalan din sa pangalan ni Ulysses Villamin na hindi ibinalik sa MCGI. Pero yung mansyon na yan, pera yan ng mga kapatiran. Pera ng MCGI ang pinambili niyang mansyon na yan. Pero nakalagay yan sa pangalan ni Ulysses Villamin. At nang mamatay si Brother Eli o si Bes, hindi na ibinalik sa MCGI yung mansyon. Pero, kumbaga, easy peasy, easy money, nagkapera si, nagkaroon ng kayamanan si Ulysses Villamin nang hindi naman niya pinagpaguran, di ba? Nagkaroon siya ng mansyon, nagkaroon siya ng Area 52 na lahat ay pera ng kapatiran ng MCGI. Di ibig sabihin, pasalamat siya sa MCGI kasi yumaman siya. Pinayaman siya ng MCGI, di ba? At least, nakatulong ng MCGI. Pero hindi naman MCGI ang gumawa ng mga bagay na yan. Yung maaaring si Bes ang nagbigay sa kanya ng permiso na gamitin yung pera ng MCGI. Pero, hayaan mo na. Wala na tayong magagawa kasi ayaw niya ibalik yung mga kaperahan na yan sa pangalan ng MCGI. Sa akin, personal, naniniwala ako dati sa kanila. Opo. Kasama nga ako sa balik noon na nung niligtas namin si Brad Marcos sa Jollibee. Kasama ako sa bugbugan doon. Kasama po kayo noon? Opo. Kasama ako noon. Kaya naniniwala ako dati na sila eh. Pero ngayon, kita ko madami ng mali at kulto talaga. Opo. Kulto talaga. Ang ganda po nung sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa mga kapatid. Actually, kaya kami hindi tumitigil. At alam ko, kasama namin kayo sa laban na ito na... Ang tanong, halimbawa, nag-exit ka sa MCGI, saan ka naman pupunta? Sa palagay mo ba yung pagpunta mo doon sa ibang iglesia, mabuti? Sa palagay mo ba, halimbawa, nag-exit ka sa MCGI, pumunta ka sa Iglesia ni Cristo, di mas lalong malala naman ang kabulukan ng Iglesia ni Cristo. Ang mali lang kasi sa MCGI ngayon, ginagaya nila yung pattern ng nilalakaran ng mga Iglesia ni Cristo. Parang ipinagbibili na rin nila yung kaluluwa ng MCGI sa mga kamay ng mga politiko. So, ang nakikita kong dahilan dyan, para magkaroon ng kapit ang MCGI sa gobyerno, sa authority, sa mga politiko. Kasi alam mo naman, ang gobyerno, politiko, yung parang kasi yan yung beast. Diba yung iskarlatang babae, Scarlet, yung Babyloniang dakila, ina ng mga patutot, nakasakay yan sa ibabaw ng isang halimaw. Ang halimaw dito na sinasabi yung political entity ng isang bansa. So, ibig sabihin, itong Babyloniang dakila, ina ng mga patutot, mga peking reliyon to na sumasakay sa likod ng mga political dynasty, political power ng isang bansa. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng
nagkakaroon ng pagdidikta ang Babilonyang dakila ina ng mga patutot sa mga politiko ng isang bansa. Nakokontrol nila yung mga politician ng isang bansa. So nakikipagkaisa ang Babilonyang dakila ina ng mga patutot sa mga political arena ng isang bansa, sa political affair ng isang bansa. At yun ang gustong mangyari ng MCGI. Magkaroon sila ng control sa political affair ng Pilipinas. Kasi ganyan ang nangyayari sa mga iglesia ni Cristo eh. Nagkakaroon sila ng control sa political affair ng Pilipinas kasi nangingialam sila sa politika ng Pilipinas. Halos lahat ng mga politician kumakapit sa patalim. Ibig sabihin, halos lahat ng political entity o mga politiko ng Pilipinas kumakapit sa pundido ng Iglesia ni Cristo kasi halos pag ikaw hinawakan ng may kaisipan na nabubuo eh. Pag ikaw hinawakan, halimbawa politiko ka, pag ikaw hinawakan ng Iglesia ni Cristo, tiyak panalo ka. Ganun. So, tapos, pagka nanalo ka, syempre, anong kapalit? Eh, di makokontrol mo yung politician na yon. Makokontrol mo. Bilang Iglesia ni Cristo, nakokontrol nila yung mga politician na nahawakan nila, na naipanalo nila. So, merong control. So, parang ganun ang nangyayari. Yung mga Babilonyang dakila ina ng mga patutot, huwad na reliyon, nahahawakan nila ang political power ng isang bansa dahil sila mismo ay nakikipagsabuatan sa mga political o sa mga politician, sa mga political power ng isang bansa. So, ang Iglesia ni Cristo, malaki ang epekto. Nakokontrol nila yung mga politician na yan kasi natatakot yung mga politician na yan nakalabanin ng Iglesia ni Cristo kasi malaki ang bilang ng mga Iglesia ni Cristo na maaalis. Hindi sila iboboto ng Iglesia ni Cristo pag hindi sila sumunod sa kalooban ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi yan ang Iglesia ni Cristo ang nagpanalo sa kanila eh. Parang ganyan ang gustong mangyari ng MCGI ngayon. Isang paa ng MCGI ang sumusunod sa ganyang yapak ng mga Iglesia ni Cristo. So nakikipagsabuatan na rin sila sa mga political entity ng Pilipinas na ayaw naman ng mga Exeter. Eh kasi nagkaroon kasi tayo ng yung mga miyembro ng MCGI nag-lesson learn ng bordagulan si Bes sa mga Iglesia ni Cristo. Walang nagawa si Bes kasi malakas ang political power ng Iglesia ni Cristo kasi halos ng mga politiko ay hawak sa liig ng mga Iglesia ni Cristo. Kaya lahat yan, nagagamit ng Iglesia ni Cristo yung political power nila. Mas malakas sila sa politician kasi naipapanalo nila yan. Kasi yan ang naging dahilan kung bakit nanalo yung isang politiko. Dahil nga sa Iglesia ni Cristo. Kaya yung isang politiko, pag umiling ang Iglesia ni Cristo sa isang politiko, hindi yan mahindian ng politiko. Kasi alam niya na malaki ang utang na loob niya sa Iglesia ni Cristo. Dahil yan ang nagpanalo sa kanya. Kaya pag sinabi ng Iglesia ni Cristo na ganyan, gipitin ang MCGI, kayang gipitin ng political entity o ng halimaw, political force ang MCGI. Kaya naman si Brother Daniel Rason, ayaw niya mangyari yun. Kaya nakikipagsayaw siya sa apoy. Diba? Pero ang tanong, kasi ang faith kasi palagay natin malaki ang pananampalataya ng MCGI sa Diyos Ama, pero parang lumalabas kasi wala na parang lumiliit na yung pananampalataya ng MCGI ni Brother Daniel Rason sa magagawa ng Diyos. Kasi ganun yung mangyayari niyan di ba? Kung totoong Diyos na buhay ang kinakapitan ng MCGI, hindi sila makikipagsayaw sa political power, political entity, halimaw. Halimaw kasi ang political power ng isang bansa Halimaw yan. Nakasakay dyan ang Eskarlata o yung mga Babilonyang dakila ina ng mga patutot. So pag itong halimaw ang bumaling sa MCGI, maaring
magkalasog-lasog ang MCGI. Kaya ang nangyari, siyempre, ayaw naman mangyari yun ni Brother Daniel Rason. Kaya nakikipagsayaw siya sa political power. No? Pero ito naman sinasabi, yung Area 52, hindi naman kasalanan ng MCGI yan. Kasi si Ulysses naman ang nagtatag niyan. Hindi po kayong matutulungang mga kapatid sa buong mundo. Sabi ko doon sa kausap ko. Kaya totoo po yun mga kapatid So, itong mga- kaya kami So, itong mga original na Exeter, sila Willie Santiago, si J. Perez, Ulysses Villamin, ito yung totoong demonyo o totoong kalawang, totoong cancer sa backbone ng MCGI. Kasi ayan hayag-hayagan talaga na nang aakit sila ng mga Exeter. Parang inaano pa nila yung nililigawan nila yung ibang miyembro. Ang tawag nga nila doon sa mga naiiwan na mga MCGI, mga panatiko daw. Pero hindi lang nila alam, katulad nung si Sis Rona na sinasabi niya na yun na nga raw, naging sekta na raw ang MCGI kasi kumakampi na sa mga politician. Na meron naman dahilan, gawa nga niya nung experience nga ng MCGI kay Bes, 'di ba? Walang kalaban-laban sa Iglesia ni Cristo kasi malakas sila sa political arena ng Pinas. So, 'di ba hindi makabalik si Bes kasi gawa nga ng mga Iglesia ni Cristo. Hawak nila sa leeg ang mga politiko o yung political power ng Pilipinas. Kasi may halimaw yung political power Nakasakay diyan ang Iglesia ni Cristo sa halimaw. So, political power ng Pilipinas. Na wala namang kakayahan ang MCGI. Ngayon, ginagawa naman ni Brother Daniel, nakikipagsayaw siya sa political power, sa halimaw, sa Pilipinas. Nakikipagsayaw siya, nakikipagbeso-beso para hindi nga naman pag-initan, di ba? Ito kasing mga ibang Exeter, hindi nila naiintindihan yon, katulad dito si Sis Rona. No, bakit nag-endorso na rin si tayo ng MCGI party list? Kasi para magkaroon tayo ng political power na wala naman tayo dati. Kasi kung hindi naman tayo gagawa nun, katulad nga nung nangyari kay Brother Eli Soriano, walang kalaban-laban na ang MCGI pagdating sa halimaw o political force ng Pilipinas. So, dapat i-open naman nila kung bakit ganun ang nangyayari, no? Nagkakaroon tayo nag-endorse tayo ng mga BH party list para meron tayong lakas sa political force ng Pilipinas. Para hindi tayo maging kawawa o hindi tayo magkalasog-lasog, hindi tayo kainin ng halimaw o yung political force ng Pilipinas. Naririto ngayon at saka yung Itong mga Exeter na to na mga original, yung mga CJ Perez, si Willie Santiago, si Ulysses Villamin, yan ang totoong mga demonyo. O bakit? Kasi tinitibag nila ang MCGI na dati naman isa sila sa nagtayo, di ba? Kaya mga demonyo ang tawag natin diyan sa kanila. Ngayon, itong mga Exeter nagpapaengganyo. Akala naman nila pag lumabas sila sa MCGI, may mabuti silang kahihinatnan. Bakit kayo papayag na mahila kayo ng mga demonyo? Kung yung mga demonyong niya na lumabas sa MCGI, may mabuti bang kinauwian ng mga hayop na yan? Wala. Mga ateista ang labas nila. O kung mabuti ba yung kinauwian ng mga lumabas na yan? O bakit ngayon wala silang kinaaaniban ng mga ng mga katulad ng MCGA, wala silang kinaaaniban ng mga iglesia kasi alam nila bukas ang kaunawaan nila na wala nang matino na iglesia, lahat yan anak mga peke, mga Babylonian dakila, ina ng mga patutot. Narinig mo ba si Ulysses Villamin? Naging miyembro ba yan ng Iglesia ni Cristo? O ano nang kinaaaniban nilang iglesia ngayon? Wala, mga ateista na sila. Bakit? Wala sila mga lutang sila Lumabas sila sa MCGI pero ayaw nilang pumasok sa ibang iglesia kasi alam naman nila na ang mga ibang iglesia mga Babylonia, mga peke. So lumalabas wala silang kinaaanibang iglesia, mga
ang tawag sa kanila mga ateista na. Wala na silang, hindi na natin masabi. O kung tawagin nga nila sarili nila, mga ano na daw sila, mga higher form of being. Oh, come on. Mga higher form of being. Nagkaroon ba sila? Naging matalino ba sila nung lumabas sila sa iglesia? Ano ko? Mga kapatid na nagmamalasakit po sa inyo na pero mo hindi pa pagmamalasakit yun na sinasabihan tayong tiktik sa demonyo pero nandyan pa rin tayo kasi Okay minamalasakit lang yan. nila. O, tik-tik na nga labas nila kasi wala silang kinaaaniban. Mga ano na sila, mga ateista na. Diba? Ano na, lumabas sila sa iglesia. Pero ayaw nila sumali sa ibang iglesia. May narinig ka ba na nasapi sila sa ibang iglesia? Wala. Lutang, ang tawag sa kanila, lutang. Ayan. Nung pagkabigay kay kay Daniel Rason, nakatira po kami nun sa Scout Delgado sa Quezon City. Dinala ni Arlene Rason itong yung babying Aaron pa. Kasi si Aaron noon mukhang susu siya talaga. Kilala ko po yung magulang niya. Ang sabi ni kaya ayaw ni Arlene Rason kay Aaron noon, mukhang susu siya. Sabi ni sabi po ni Arlene Rason noon, ang yung nguso niya basta maputi siya, pero cute siyang bata. Tapos nung gabi inahanap ni Daniel Rason. Pinakuha uli. Akala namin doon na matutulog yung bata. Baby pa po nun si Aaron. Kaya ang totoo po niyan, ayaw ni Arlene Rason kay Aaron kasi mukha daw siyang suso. Kailan po kayo nag-exit at ano po ang dahilan bakit po kayo nag-exit? Last May. Nag-exit ako. Bali, pinadadalanan pa nga ako ng ng text ng paksa galing sa ad foreign. Nung nag-decide ako mag-exit, nag-message na ako kila Brad Jimmy. Sabi ko, Brad, huwag niyo na ako padala ng paksa at hindi na ako naniniwalang sugo si Daniel Rason ka ako. Seaman po kasi ako. Nasa Guyana. Opo. Ito talaga. Pero nyo, pati bata, tinuturuan nila para silang purihin eh. Opo. Nakikita sila ng mga kapatid. Kala mo mga Diyos eh. Opo, totoo. Mga special treatment. Tapos napansin ko, lahat na naka-Amerikana. Tapos ang mga miyembro na nanonood sa kanila, naka polo shirt lang na nakatatak kay MCGI na binili pa nila. Opo, correct. Dapat pala to. na ganun. Di po ba brother dati nung boy si Bradelli kung anuhin niya ano bang tawag dito? I-criticize niya ang El Shaddai na alang tinatakan ng El Shaddai tapos binebenta. Itong MCGI boomerang sa kanila yung kini-criticize nila sa iba't ibang religion. Biro mo lahat na lang ultimo payong nilagyan ng tatak ng MCGI, ultimong yung pamaypay tatakan ng MCGI. Masyado na silang naging panatiko. Siguro pera. Opo. Bro, naawa ako sa mga miyembro na napakaraming mahirap. Tapos makikita mo sila, pati ngipin ni Daniel Rason, nakabinir. Napansin ko yun eh. Sabi ko, bakit ganun? Di pa buo namang ngipin ito. Bakit ganun? Tapos, nagsinturon ng mamahaling sinturon, nakatakin pa. Kitang-kita mo, mamahalin yun. Sabi ko, bakit ganun? Ang daming mahihirap. Hindi ka nila ng pera. Totoo po yun. Merong mga kapatid, brethren, na merong kapatid sa Isabela, sabi, sinita siya nung anak niya. Nanay, bakit nagkakasakit ka palagi ngayon?
Hindi mo ba naiinom yung mga gamot mo? Di ba pinapadala kita ng allowance mo para sa gamot mo? Kasi anak, maraming backlog yung lokal. Pagka hindi namin ginawa ng paraan, magkakapatong-patong yung utang ng lokal. So alimbawa pala, pagka merong backlog ang lokal ngayon, i-add yun, ipa-plus doon sa susunod na target next month, the following month. Opo, totoo yan. Kaya ang Tapos, ginawang negosyo talaga ang iglesia. opo, ito Brad Badong. Alam ko, napapansin din ng lahat ng mga member dyan. Mula nang naanib ako, hanggang nung nag-exit ako, laging gipit, laging gipit, laging gipit. Tintik na yan, hindi na natapos yung kagipitan. Ilang taon na, ang dami nang naanib, membro. Gipit pa din. Siyempre, kung nagigipit, maraming maraming papa. Ini-spoil Kasi yung, mapupuna mo talaga yun. Bakit ini-spoil hindi na lang... Brethren, Sis Myra, alam niyo po ba, lahat ng mga kasamahan ni Bess, binigyan niya ng bahay sa Highview. Glen Labong, Jokjok, alam ko yan. Rolly Gala, Alam ko yan, Heidi. lahat silang mga lalaking mga kasamahan. Bukod tanging yung mga kasamahan niya mga babae, kagaya ni Ate Pepot, ni Ate Flora, Ate Rina, Ate Dada, walang binigay. Bakit? Kung talagang Babae kasi. Oo, babae kasi. kasi hindi yun, hindi kumakain ng tubol. Ayun. At saka brethren, ang ganda po nung sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa mga kapatid. Actually, Totoo kaya po yan. kami hindi tumitigil. At alam ko, kasama namin kayo sa laban na ito na maiparating sa mga kapatid natin. Sabi nga nung kapatid na kausap ko kagabi, na pinupuyat ako ilang gabi na, sabi niya, alam mo Brad, ang nag-aano na lang sa akin, what keeps me holding on sa MCGI ngayon, hindi na sa aral hindi na sa mga ngaral ang nagbabind na lang sa akin ngayon at nag-aano sa akin para humawak is yung connection na nabuo yung mga kapatid. Mahal ko kasi yung mga kapatid, sabi niya ganyan, pero sa tingin ko, sabi niya ganyan, hindi na tama na magstay pa ako dyan. Kaya, sabi ko nga doon sa kapatid, pagka nag-exit na po kayo, i-interviewin ko po kayo. Marami po kayong matutulungang mga kapatid sa buong mundo. Sabi ko doon sa kausap ko. Kaya totoo po yun, mga kapatid, na kaya kami naririto ngayon at saka yung mga kapatid na nagmamalasakit po sa inyo, na biro mo, hindi ba pagmamalasakit yun na sinasabihan tayong tiktik sa demonyo, pero nandyan pa rin tayo. Kasi Okay minamalasakit lang yan. sila. Brad Badong, ito pa. Isa pa ako napuna Opo. Napuna ko lang ito nung nag-exit na ako, nagbalik lahat ng Doon sa Apali, karamihan dyan na may tindang pagkain, puro kamag-anak nila Eli Soriano at Daniel Rason. At totoo yun, nag-aaway sila. Nag-aaway sila sa pwesto. Nag-aaway sila kasi dati kong member sa COP. Kami taga-singil dyan sa mga pwesto dyan Di po ba si Brad Pat yung presidente ng COP dati? Opo, kilala ko niyan. Si Brad Pat. Brad Pat Malyari. Doon, si Brad Pat. Kaya sabi ko, ngayon, ang tagal-tagal ng pagkakatipon, napakahaba, ang daming intro, ang daming, tapos magte-texto, lalabas si Daniel Rason, alas 9 o alas 10. Sasabihin pa niya, nag-uumpisa pa lang siya. Lintik na pagod na yung mga kapatid na nakaupo. Bakit nila ginagawang mahaba? Kasi nga may paninda sila. At saka po, kaya po niya ginagawang late na po siyang pinapapasok. Kasi po wala po talaga siyang maituturo. Wala talaga Siguro siyang ba, Biruin mo, Nakakainis. isang taon na.
yung pag-ibig na itinuturo niya, yun pa rin. Yun pa din. Ay, hindi ka dumalo ng 3 taon, pagka bumalik ka, yun pa maaabutan mo. Makatipid ng libu-libong piso sa kuryente bawat buwan gamit ang mini aircon na walang out. Bro, ako naanib ako sa debate. Wala ako sa debate. Ngayon, wala na debate. Wala natin Bible Expo. Ano ba yan? Debate. Meron pong debate ngayon, meron pa rin. Ang gawang mabuti. Hindi po kumikibo na nga lang. Hindi na kumitibo. O pagka kumibo Laging may camera. Ayun. Matalo ka. Brethren, ano po ang may papayo nyo sa mga kapatid na mga closet na gusto nang mag-exit, kaya lang natatakot sila for some reasons, kagaya nung sasabihan na tiktik sa demonyo, ganito ganyan, ika-character assassinate sa madaling salita. Ano po yung maipapayo po ninyo sa mga kapatid nating closet na gusto nang mag-exit? Yung mga closet na mga dumadalo pa, dalawang klase lang. Pwede silang manatili o kung mananatili sila, magbigay sila ng mga info para sa mga exiter. Or yung mga gusto nang mag-exit talaga, umalis na sila dyan dahil hindi sila maliligtas dyan. Manapa, samahan niya, meron silang mga kasama tayo. Hindi sila nag-iisa. Na gisingin pa yung iba kasi nangyayari, lalala itong sila Daniel Rason dahil pati mga bata tinuturuan na ngayon paano sumunod sa kanila. So, pag hindi natin to inawat, hindi natin to ni-reveal yung mga ganyan, kawawa naman yung mga tao na nagloloko. Opo. Yun lang. Labas na. Marami na tayo. Huwag kayong mag-alala. Mga manloloko yan. Ang Biblia, basahin lang natin Biblia. Ayun. Ang MCGI, wala yan sa Biblia, ang MCGI. Ang meron sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Opo. Hindi MCGI. Opo. Actually, Brother Rene, ang ganda po nung sinabi nyo na yung MCGI wala sa Biblia. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Naki-iglesia lang ng Diyos itong si Daniel Rason Opo. Tapos, biruin mo. Tingnan po ninyo mga kapatid ang sabi po nila, ang umanib daw po tayo sa Iglesia ng Diyos. Samantalang yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia mga kapatid, brethren, Sis Myra, ang sabi ni Kristo, ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Nakuha niyo po yung punto na yun na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Bakit po sinabi ng Panginoong Jesucristo yun? Sabi kasi ng mga apostol, Panginoon, meron kami nakita na nagpapalayas ng gumagawa ng mga tanda, nagpapagaling sa iyong pangalan, pinagbawalan natin sapagkat hindi namin siya nakikilala. Iano niyo po isipin po ninyo yung panahon ng mga Kristiyano ng Panginoong Jesucristo. Kokonti lang po ang tao noon. Tapos kokonti po yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo during that time. Kaya sila magkakakilala po sila. Pero po hindi nila nakikilala itong sabi nila sa Panginoong Jesucristo, hindi namin siya nakikilala kaya pinagbawalan namin siya. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Tama yung ginawa nyo, pagbawalan nyo yung mga ganyan. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Sabi niya, huwag ninyo siyang pagbabawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. So meron palang mga followers si Jesus Christ na hindi belong sa mga kasamahan ng mga apostol. Pero recognize sa Kristo. Opo, hindi recognize sa mga apostol pero recognize sila ng Panginoong Jesucristo. Pero ngayon bro, iba yan. Ngayon, kahit na gumawa na mabuti, ang hindi MCGI hindi kasama sa MCGI, fake yun. Opo. Hindi yun valid. Yung MCGI lang daw ang valid. MCGI daw yung valid. Paano magiging valid yan? Ang sabi nung
nung authority talaga ng mabuti, ng kabutihan na si Kristo, sabi niya, pagka kayo maglilimos, huwag kayong gagaya sa mga mapagpaimbabaw na tumutugtog ng akak sa harap, sa kanilang harapan, sa kanilang unahan, katotohanan, Itinuro yan sa inyo ng MCGI. Kayong mga rebelding anak. Sa totoo lang, kaya naging mabuting tao kayo kasi tinuruan kayo ng MCGI. Nung panahon ni Brother Eli Soriano, puro kabutihan ang itinuro ni Brother Eli Soriano sa inyo. MCGI nagturo sa inyo na maging mabuting tao. Tapos ngayon na nawala na si Bes, umalis na rin kayo. Masama na ang paningin nyo kaya sa MCGI. Ayaw nyo na sa MCGI kasi walang debate. Alam mo naman, nung panahon ni Brother Eli Soriano, bakit nagkaroon ng maraming kalaban si Brother Eli Soriano? Gawa nga ng debate. Bakit naging kalaban ni Brother Eli Soriano ang mga INC? Kasi gawa nga ng ibinubunyag ni Brother Eli Soriano na yung mga kapekean, yung mga peking turo ng INC. Ngayon, dahil yan, nangyari na, malaki na ang lesson learned ng MCGI na maaaring sinabi din yan na ibinilin din yan ni Brother Eli Soriano kay Brother Daniel Rason na huwag ka nang makipagdebate, huwag ka nang mag-indulge o huwag ka nang lumuob o makipag debate pa dahil magkakaroon ka ng maraming kalaban. Magkakaroon ka ng maraming kaaway na mayroong makapangyarihang politikal. Makakalaban mo kasi dyan yung mga halimaw. Yung may mga alagang halimaw. Ibig sabihin yung mga Babyloniang dakilain na ng mga patutot na may mga nakasakay sa halimaw. Diba? Nagkaroon ng kalaban si Brother Eli na mga Babyloniang dakila, mga peke na nakasakay sa ibabaw ng halimaw, sa likod ng halimaw. Ibig sabihin sa political force. Ibig sabihin makapangyarihan kasi ang halimaw Political na yan malalakas na mga kapangyarihan tulad sa politika na hindi kaya ng MCGI. Kaya tumigil ang MCGI sa pakikipagdebate. Dahil ayaw nila magkaroon ng mga kaaway na malalakas sa politika na hindi nga kayang sagupain ng MCGI. Kaya nga lumaya si Brother Eli. Dahil kung hindi, papatayin siya, di ba? Ngayon, kakainin siya ng political na halimaw ng Pinas. Kaya hindi na nakikipag-indulge sa debate ang MCGI na hindi naman naiintindihan itong mga Exeter na to. Di ba? Hindi nila naiintindihan. Gusto pa rin nila ng debate. Ngayon, nag-exit na kayo. Di kayo na makipag-debate. Wala nang MCGI na pipigil sa inyo. Kayo na, bilang mga Exeter. Magkaisa kayo. Makipag-debate kayo kung kanino yung gusto. Para lalo kayong sumikat. At marami kayong makuwang mga miyembro na gusto ng debate. Gusto ng gulo. Gusto ng away. Ayaw na nga ng MCGI ng away. Gusto na nga ng MCGI, katahimikan, kapayapaan sa kapwa mga reliyon. Diba? Kasi yung ginawa ni Brother Eli Soriano, walang katahimikan dun kasi ini-expose niya lahat ng kapikean, lahat ng peke, kabulukan ng mga reliyon. Kaya marami siyang naging kaaway. Yun ang ayaw na nga ni Brother Daniel Rason, na hindi maintindihan ng mga walang utang na loob na mga Exeter. Anong sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So, yung palang authority ng gawang mabuti, ang sabi niya, pagka kayo gagawa ng mabuti, huwag niyong ipapakita, huwag niyong i-commercialize. Si Daniel Rason, tingnan po ninyo sa mga AVP, audio video presentation nila. Biro mo, dadalaw ka sa kapatid. Napakaraming camera, hindi ka na nakontento sa isa, 2-3 camera. Siguro, may pang 10 yung camera, tapos nakalapel ka pa. Para malaman. Naalala mo yung maisingit ko lang. Napuna ko to. Ito, yung sinasabi nga niya na Santiago 1:24.
Yung pagdalaw sa mga ulila ba o dapat daw hindi na ipinopublicize yun, hindi na isinasa publiko. Bakit ng panahon ni Bes? Di naman lahat ng gawang mabuti ni Bes ipinopublic niya isinasa publiko niya. Bakit? Ang nasa likod niyan? Maging mabuting halimbawa, maging halimbawa ng kabutihan. Kabutihan yung ginagawa ni Brother Daniel Rason. Bakit hindi mo isa sa public? Diba? Mga gawang kabutihan dapat ba ikahiya? Dapat nga isa publiko mo O yung mga katulad ng mga kung anong meron, 'di ba? May free store ang mga MCGI. Sino nagpauso ng free store? 'Di ba? MCGI. Kaya nga dapat 'yan isa publiko. Dahil mabuting halimbawa 'yan, hindi 'yan dapat ilihim. Kung dapat 'yan ibunyag 'yan. Ipangaral o ipagbuyang-yangan. Yung mga gawang mabuti para makalikha ka, maka-impluwensya ka. 'Di ba? 'Yun ang gusto mangyari doon ni Brother Daniel. Yung maging halimbawa siya ng gawang kabutihan, hindi gawang kasamaan. Itong mga to, animal na to, gawa nila na yan. Nag-iinganyo sila ng mga Exeter. Gawang kabutihan ba yan? Gawang kasamaan yan, pero ipinagmamalaki nila. Ipinupubliko nila, talagang ipinagsisigawan nila. Kayo mga, mga Exeter dyan na nasa lihim, magsipaglantaran na kayo, lumabas na kayo. Diyan sa peking yan ang sinasabi nila, peki daw ang MCGI nung panahon ni Brother Eli Soriano, hindi nila pinagsisigawan na peke ang MCGI. Ngayon wala na si Brother Eli Soriano, sinisigaw na nila peke ang MCGI. Di ba? Gawang kademonyuhan yan. Pero diyan sila nagmamalaki, pinagmamalaki nila yung mga gawang kademonyuhan nila. Na hindi nila maisigaw yan nung panahon ni Brother Eli Soriano kasi alam nila palaban si Brother Eli Soriano, talagang aanuhin sila ngayon, sinasabi nila character assassination. Nung panahon ni Brother Eli Soriano, ikaw lumabas ka ng MCJ. Bakit hindi sila lumabas nung panahon ni Brother Eli? Takot sila? Anong meron? Ngayon wala na si Brother Eli, ngayon sila nagka-character pinagsisigawan nila na yung mga lumalabas daw sa MCG ay kinakarakter assassinate, pinapatay daw imahe. Meron bang ganyan ngayon sa MCGI? Wala naman MCGI pa rin naman ako, wala naman sinasabing ganyan na yung mga Exeter, mga demonyo yon, hindi naman Ang sinasabi, yaong mga gumawa o lumabas ng MCGI, yung kanilang mabubuting gawa, hindi na aalalahanin. Kasi tumigil sila Tumigil sila sa paggawa ng kabutihan Pero yung patuloy, hindi lumabas ng MCGI, patuloy yun na gumagawa ng kabutihan kasi pag lumabas ka na ng MCGI, ano nagagawin mo? May mabuti ka pa bang gagawin? Katulad niyan, the best example diyan yung mga demonyong unang lumabas, sila CJ Perez, si Brother Willie Santiago, sila brother, hindi na natin brother yung mga animal na yan. Kasi mga masasamang ehemplo na yan. Sila Ulysses Villamin. Yan, si Ulysses Villamin. Yung mga mansyon na ibinigay sa kanya, isinip pangalan, nasa kanyang pangalan daw. Ibinigay na daw sa kanya. Pero hindi niya alam, ang mga mansyon na yan, pag-aari yan ng MCGI. Kaya may karapatan na kunin ng MCGI yan. Pero ayaw niya nang ibigay. Pero tinahabol pa ba ng MCGI siya? Hindi na binigay na nga sa kanya, nanahimik na Nanahimik na MCGI sa kanya kahit dahil alam ng MCGI, magnanakaw siya. Wala na magagawa MCGI sa kanya Kasi nasa pangalan niya na nga. Katulad niya Area 52. Na siya naman ang nagtayo niyan. Ngayon pinapalabas niya MCGI, gago. Animal Ulysses. Yan ang mga demonyo. Na sila yung nagtayo ng kademonyohan pero pinagsisigawan nila MCGI daw. Bobo. Anong alam ng MCGI dyan? Ginamit nyo lang yung pera ng MCGI Tapos ngayon palalabasin nyo MCGI yung tayo niyang club nyo na yan. Samantalang kayo naman nasa pangalan nyo yan. Kupal tong si Ulysses Villamin Kaya ito ang totoong mga demonyo. Nangiinganyo sila sa mga tao na lumabas daw sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ng Diyos. Member Church of God, wala daw yan sa Bible. Come on. Nasa Biblia ang Iglesia ng Diyos at nakimembro pumasok. Nakimember ang MCGI. Kaya nga member Church of God.
Maliwanag na sa sikat ng araw eh. Na totoong miyembro ang MCGI kasi nakalagay Member Church of God International. Totoong miyembro ang MCGI ng Church of God. O ngayon sasabihin wala daw. Wala daw sa Biblia yung Member Church of God. Wala sa Biblia yung member. Nasa Biblia yung Iglesia ng Diyos. Pero nasa Biblia ang Iglesia ng Diyos nakisapi. Sumapi ang mga MCGI. Kaya nakalagay member. E di ibig sabihin, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang member ang MCGI kasi Member Church of God International. Di ibig sabihin, maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Na totoong miyembro kasi nakalagay Member Church of God. Wala man sa Biblia yung member na salita, pero nasa Biblia yung Church of God. O, anong masama kung sasabihin mong nakimiyembro ka doon? Nakimember ka doon? O, di ba? Itong mga ito, mapakabobo, pinapasamahan nyo lang yung MCGI. Kung kayo lumabas, manahimik kayo, wag na kayong mag-ingay. Diba? Mainam pa, kasi lumalabas kayo, mga wala kayong utang na loob, mga suwail, mga rebelde, mga antikristo. Ang labas nyo, mga inutil. Hindi pa ako nag-i-exit eh. Tagal na. Bumisita si Daniel Rason sa isang kapatid na lalaki. Sa ulit-uli, paalis na si Daniel Rason, kinakausap niya yung kapatid na lalaki. Hiningi ng lalaki na kapatid Yung relo. yung relo niya. Oo. Oo. Andalo Kung sabi ko, bakit hindi maibigay? Kako, siguro mahal yun. Mahal po yun. Hindi niya naibigay. Mahal po yun. At saka si Daniel Rason po, ano po siya, madamot. Kasi Yan. sa bahay eh, kaya alam pong O kayo kaya ay lumagay. O kayo kaya si Brother Daniel Rason. Palit kayo. Kayo yung hinihingan ng relo. Na alam nyong mahal yun. Ibibigay nyo kaya yon. Bakit hindi nyo muna kasi ilagay yung sarili nyo doon? Sa sitwasyon na yun. Dahil lang hindi na ibigay, naging madamot na. O come on. Yan ang mga demonyong tao, naninira ng imahe. Kayo yung totoong character assassinator. Kayo yung nag-a-assassinate ng karakter. Dahil sa totoo lang, wala namang ina-assassinate na mga karakter noong mga lumabas. Hindi nga kilala ng mga Pero kilala namin yung ibang maglabasan doon. Pero tahimik lang mga miyembro. Yung mga nanatili sa MCG ay tahimik lang. Pero kayo, tahimik ba kayo? Kayong mga exiter? Tumahimik ba kayo? Hindi eh. Hindi nga kayo tumatahimik hanggang ngayon. Puro paninira pa rin sa MCGI yung ginagawa nyo eh. Di kayo yung pumapatay sa imahe ng MCGI. Kayo yung totoong nagka-character assassinate. Pinapatay nyo ang imahe ng MCGI sa international world. At nang ginagawa nyo pa, ini-encourage nyo, nagtatatawag kayo ng mga ibang miyembro na lumabas dyan. Ngayon, pag lumabas ba yung mga miyembro dyan, masisigurado nyo ba ang kaligtasan nila sa kaluluwa? O baka pag lumabas ang mga miyembro dyan, maging ateista lang sila. Ngayon, ang tanong, sino may kasalanan? Bakit lumabas yung mga miyembro na yan? Eh di kayo, kasi kayo nag-e-encourage. Ini-encourage nyo yung mga miyembro na nahimik sa MCGI, kung ano-ano paninira nyo, para lang lumabas yung mga miyembro. Ngayon, pag naglabasan yung mga yan, ang tanong, 100% ba maililigtas yung mga kaluluwa na yan, ng mga tao na yan na pinapalabas nyo sa MCGI? 100% ba maililigtas nyo ang kaluluwa nila pagka sila ay naging ateista? Oh, di ba hindi nga kayo makakasigurado na kayo iligtas eh, kasi lumabas na kayo sa MCGI eh. Mga ateista na kayo, tapos gusto nyo dumami ang bilang nyo, mga ateista. Gusto nyo lumabas ang mga taga-MCGI at maging katulad nyo na rin, mga ateista. Ang tanong, di dadami yung mga ateista. Kaya nga yung pinapasok ni Brother Eli, kaluluwa ang concern niya eh. Ang tanong, pag pinalabas nyo yan sa MCGI, sigurado ba kayo sa mga kaluluwa ng mga yan? damot siya. Piruin nyo po ha, napakaraming mga gamit na inaamag na. Pagka lalabas ng bahay, uuwi ng mga kani-kanyang pamamahay yung mga kasambahay, pinapacheck po ni Daniel Rason kasi meron pong gwardya. Yung mansion sa La Vista, pinapacheck po ni Daniel Rason yung mga bag. Lalo na yung bag ni Manang kasi
pinag-ano po yun pinag-ihinalaan na nagnanakaw si Manang. Things I wish I knew before buying this viral pillow. Number 1. Ito mga intrigero lang to ng taon. Magaling silang magtanim ng intriga, saasak sa kanila ng peking ebidensya. 'Di ba? Iyan ang mga intrigera ng taon. Ito ang mga totoong palakangan ng taon. Ito mga exiter na to ng mga demonyo. Sino ba tong nagsasalita na to? Siya ang totoong demonyo sa MCGI. Kalawang ito. Totoong kalawang ito ng MCGI itong mga nagsasalita laban sa MCGI yan. Tignan na lang natin sa bandang huli. Kung sino yung totoong mga maliligtas. At kayo mga maninira sa MCGI, tignan na lang natin kung saan kayo mapupunta. Mapapa-impyerno kayo, mga animal kayo. Lately sa inyo eh. Wala. Mabaho daw pa ni Brother Daniel Rason. Asan ang ipruweba mo dyan? Asan ang resibo mo? Asan ang ebidensya mo? Na totoong mabaho ang paa ni Brother Daniel Rason. Ha? Ito, ngaw-ngaw lang to, pero walang resibo, walang ebidensya. Puro talim intriga lang. Itong mga animal na to ng mga demonyo. Naninira. Sino ngayon ang character assassinator? Di ba kayo na mga exiter, mga demonyo, mga ateista? Lumabas kayo sa MCGI para maging ateista, para maging demonyo, para maging halimaw, para maging antikristo. Mga animal, mga hayop, ang ugali, mga iyak kayo talaga ang totoong sagad na sagad sa buto, ang kaitiman ng budhi nyo. Totoong 10 lang, hindi lang 10, baka 100 na yung mga sungay ng mga exiter na to. Lalo na yan si CJ Perez, si yung Bilyamin, at saka yun si Willie Santiago, yan ang mga founder ng mga exiter na yan, na naging demonyo na, naging ateista na. Tanim intriga, pero walang ebidensya, di ba? Asan ang mga ebidensya ng mga animal na to? Itong mga broccoli TV daw, ngayon naglagas yung nila, yung broccoli TV, na ang tawag sa kanila? The herd truth na raw sila. Adiri. Anong katotohanan sa mga demonyo na yan? May katotohanan ba sa kasinungalingan? Ha? Yan ang tanong. May yung mga pinagsasabi nila, meron bang katotohanan yan? Ang tanong, may katotohanan ba sa kasinungalingan? Itong the herd truth. Puro kasinungalingan sinasabi nito eh. Ang tanong, may katotohanan ba sa mga sinasabi ng mga the herd truth na yan, na mga demonyo? 4.71k na raw sila, pero mga demonyo yan. Parami ng parami, yung pinapa-exit nila sa MCGA para maging ateista, para maging kampon nila, mga demonyo. Ang tanong, maliligtas ba yung mga exiter na yan? Wala, hindi sila maliligtas. Wala. Ay, kaligtasan ba yan? Pero bro, personal, Opo. hindi ko sila kilala eh. Pero sa aral nakikita ko, ang patutunguhan ng MCGI para ng kulto at ipinakikilala na si Ate Arlinia nila na dapat laging binabati. Dati hindi naman. Ngayon kasama ng binabati. Sa Biblia nga, hindi binabanggit yung mga babae na hindi naman natin minimerit yung babae. Kaya lang, bakit ngayon kailangan nang batiin yung niya, kasama niya. Sunod yan, pati mga anak na niya. Kasama na nga po yung mga anak kaya lang kawawa ito si Arlene Rason pagka namatay si Daniel Rason. Bakit? Ang mamumuno po kasi sa iglesia pag namatay hindi si na Soriano, si hindi na Rason. Ay, yung pong anak yung way apo ni yung apo, yung pamangkin. Magulo na yan. Opo, apo ni Brother Eli. Sabi nga nung kapatid na Ang tanong, ano ba tong mga to? Mga propeta ba to? Nakikita nila yung future? 'Di ba? Pag namatay daw si Brother Daniel Rason, pagkakagulo na daw. Ang tanong, ano ba sila? Ang tanong ito, mga ba sila? Mga propeta? Mga propeta ba sila? Para alam nila yung mangyayari sa future. Kalokohan. Na nag-comment, mas masagwa yung susunod na na sugo pag namatay si Daniel Rason. Ang pangit ng pangalan.
Ang sugo po natin ngayon, si kapatid na Pen. Ano yon? Pen di Sara Pen? Pen de Sara, di Cuchillo de Armas. Sabi nga po ni Brad Grabe, oh. Ano naman masama kung pen-pen? Pangalan lang naman yun, alias lang naman yun. Alam mo, hindi masama ang pangalan. Ang masama yung, kung yung pangalan niya na pen-pen, tapos pangit pa yung ugali niya, pangit pa yung pamamahala niya, yun ang pasama. Pero baka, sino kayo para mahusgahan nyo na yung katauhan ng pen-pen? Na hindi nyo pa nga alam kung ano magiging katauhan yan. Hinuhusgahan nyo lang sa pangalan. Kupal. Pero ba ganun? Husgahan mo ang tao sa pangalan? Kahit maantot ang pangalan yan, kung tao naman na yan ng Diyos na mabait at maraming alam sa aral, eh walang masama. Pero yung husgahan mo yung tao dahil lang sa pangalan na mabaantot, dahil lang sa pangalan na pen-pen, eh yan ang pangit. Yan ang mga demonyo. Gawa ng mga demonyo yan. Opo. Brad Dom, Opo. kung magsisisi si Daniel Rason, bibigay niya lahat ng kayamanan niya sa mahihirap, maniniwala pa ako sa kanyang sa Diyos siya. Opo. Dahil yun sabi nun sa binata sa Biblia. Bakit? Ang kayamanan ba ni Daniel Rason, kayamanan ng MCGI, iisa? Di ba sinabi naman ni Brother Eli Sariano, ang kayamanan ng MCGI ang may-ari. Pero kayamanan ni Brother Daniel Rason, kanya yun. Mga pinagpaguran niya, mga katas ng pagod niya. Kasi itong mga animal na to, hindi nila matanggap ang katotohanan na yung mga pag-aari ng MCGI ang namamalakad si Brother Daniel Rason. Diba? Hindi sila. Ngayon sino mukhang pera? Di sila, hinahabol nila yung pera ng MCGI. Diba? Pero ang tanong, hinahabol nila yung pera ng MCGI, pero pag nawala ng pera ang MCGI, sino kawawa? MCGI. Kasi mga ano yan mga darambog yan mga magnanakaw ng pera ng MCGI pero si Brother Daniel Rason, pinapalakad niya ang pera ng MCGI, nagtayo na nga ng ospital may mobile clinic. Yung mobile clinic, sino ang pera ng MCGI? Yung MCGI hospital sa Bulacan, pera ng MCGI. Na umuuwi din naman sa mga miyembro nakakapagpa-hospital dun kahit hindi mga MCGI member para sa lahat yung hospital na yun nakakapagpa-hospital ka dun ng libre. Di ba pera ng MCGI para sa lahat? Meron bang hindi na ipundar ang MCGI? Nakakapagtayo na nga ng iba't ibang lokal di ba? May maraming lokal sa probinsya ang MCGI. Nakikita yan ng dalawang mata nyo, may kinauuwian ng pera ng MCGI. Bakit hindi pa rin kayo matigil sa pagtatanong kung nasa ng pera ng MCGI? Bakit hindi pa rin kayo matigil sa pag-aakusa na kinakamkam ni Brother Daniel Rason ang pera ng MCGI? Asan ang mga ebidensya nyo? Asan ang mga resibo nyo? Wala naman ngaw lang kayo, bla bla bla, ganyan lang kayo, magaling lang kayo kumahol, tahol, mga aso ni Satanas, aso ng mga demonyong aso, yan kayo, mga exiter na mga demonyo, naging ateista na, naging kampon na ng demonyo, mga antikristo na, yan ang mga exiter ng mga MCGI, naging numero unong demonyo na pumapatay sa karakter ng MCGI. Ambis na kayo magbigay kayo ng utang na loob sa MCGI, magiging mabuting tao ba kayo kung di kayo kinalinga ng MCGI? Mga animal. Hindi nyo alam ang inyong ina sa pananampalataya ang nag-aruga sa inyo MCGI. Tapos ngayong lumabas na kayo sa MCGI, pinapatay nyo na ang MCGI. Gusto nyo malusaw ang MCGI. Di anong klase kayo mga anak? Mga suwail, mga rebelde, mga demonyo. Na pinayo ni Kristo Oo. Bigay niya yung mga kayamanan. Sumunod kay Kristo. Ewan ko kung gagawin ni Daniel Rason yan. At saka, sinasabi ko na, di po ba yung sa ikalawang kronika, 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin,
magpakumbaba, at hanapin ang aking muka. Prerequisite pala yung O, ang tanong, ano ba ginagawa ni Brother Daniel Rason? Hindi ba siya sumusunod doon sa sabi ng Diyos Ama? Hindi ba niya ginagana ang gampanin ng isang leader ng MCGI? Di ba ginagampanan naman ni Brother Daniel Rason? Ito mga character assassination nyo kay Brother Daniel Rason. Ang tanong, asa ng mga resibo nyo? Asa ng mga ebidensya nyo? Kupal, bla bla bla. Putik kayo, magkanda, ano sana kayo, maapunta sana kayo sa impyerno. Kasamaan nyo, anihin nyo, animal kayo. Puro paninira. Nung nakaraang nag-ulan Wala, magbasa tayo. Kasi baka na mamaya may mga ibang alam yun, baka makuto na naman tayo, ika nga nila. Mag-iingat na tayo. Mag-ingat na tayo. Di pumasok na kayo sa iglesia kung saan nyo gustong pumasok. Di naman kayo pinipigilan ng MCGI, mga exeter na kayo eh. O kahit pa saan kulto ng mga kademonyoan nyo gusto pumasok, walang pakialam ng MCGI na sa inyo. O di ba? Ang sabi sa labas ng iglesia, Diyos na ang bahala sa inyo. Yun na lang eh. nung sinabi mong advice sa mga exiters na kagaya po natin, mag-iingat na tayo. Baka mabudol na naman tayo. Kaya nga po di po. O, tanong, mag-iingat kayo. O, ano? Yung iba, hindi na nag-iiglesia. Nagiging ateista na. Kulto na ng demonyo ang pinapasukan. O, yan. Yan nalabas nyo. Yan ang karma nyo. Buti nga sa inyo, mga demonyo kasi kayo. Tama lang yun. Lumabas kayo sa iglesia, kasi mga demonyo kayo, mga antikristo kayo. Papasok kayo sa ibang iglesia na mga antikristo rin. Kasi totoo naman, birds of the same feather flock all together. Diba? Yung lumalabas sa iglesia, hindi yan para sa iglesia. Mga demonyo yan. Kaya papasok yan sa iglesia na demonyo din. Kasi yun ang uri nila, yun ang uri ng pagkatao nila. Mga demonyo sila. Diba? Kaya nga sila lumabas ng iglesia kasi mga demonyo sila O mga antikristo sila. Kaya papasok sila ngayon sa mga iglesia na antikristo din. Na mga demonyo din, na iglesyang demonyo din. Kasi mga demonyo yung mga exeter na yan. Nagla-live po ako. Yung umpisa ko po sinasabi, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan. Kasi merong peking pag-ibig at merong peking katotohanan. Maraming katotohanan Pero lahat ba ng katotohanan na alam natin, ikaliligtas natin, ikakabuti natin? Hindi. Asan ang iyong ebidensya na hindi ka peke, na tunay ka? Asan? May mga gawang kabutihan ka ba? Asan yung gawang kabutihan? Sigurado ka ba yung mga exeter na yan, mapapangalagaan mong kaluluwa ng mga yan? Ano yung katotohanan ikakabuti at ikaliligtas natin? Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So yung po palang ikaliligtas natin. O ibig sabihin na ngayon lumabas kayo, nasa inyo na ang Kristo. Nasa inyo na ang Kristo. Daan nyo, mabuti na. O kalukuhan. Meron bang mga Kristo na naninira? Maninira kayo pumapatay kayo ng imahe ng MCGI. Meron bang ganyan totoong Kristo? O may katotohanan ba sa inyo kung ganyan ang gawa nyo, maninira kayo? Sinisira nyo yung imahe ng MCGI na nagpalaki sa inyo? O meron bang Kristong ganyan? Totoo ba yung sinasabi mo, gago? Ikaw ang demonyo. Lahat ng mga pinagsasabi mo, balintuna. Katotohanan, yung pong daan at ang buhay na ewan. Maubos na lahat yan, membro. Paano yung KNP ng USA closet Paano kung nasabing closet si Brad Josel? Sabi ni Brad Josel, ano ba yan? Pagka ang iglesia ba iglesia ng pamilya Rason at Soriano lang? Ano, ang susunod na sugo si Penpen? Hindi papayag yan si Brad Josel na ang papalit kay Daniel Rason si Penpen. Hindi papayag yan si Brad Josel. Pen di Sara Pen. Oo, unang-una, yung mga magulang ni Penpen disgrasyada. Pero mo, dumidiskita
sino ka. Hindi pa naman kayo pinapayagan. Samantalang yung mga ordinaryong membro, pagka nagkaroon ng ganyang nanligaw lang, sinususpinde. Itong si Lisel Kapulong at Don Kapulong, nagkangkangan at lahat-lahat, nabuntis na lahat-lahat, sinuspindi. Kaya lang daw siya sinuspindi dahil merong natitisod. Tisod po yung pamilya ni Don Kapulong Kasi double standard ang aral dyan. Pagka hindi nila kilala, i-impose yung yung hatol na gano'n. Pero pag kilala nila, pababayaan nila yan. Opo, totoo po yan. Double standard para lang sa mayaman. Parang sa gobyerno. Para lang sa mayaman yung yung aral nila. Pagka magbigay, nababayaran yung Diyos nila. Ito nga, nung sa palit kasi, security ako. Hindi security ka na white guard, no? Kasama ako sa security sa Central. Nung nabalita na papasok ang mga Iglesia ni Cristo, nag-duty kami. Doon ko na-meet si Bagi. Opo. Pero lagi ko na narinig yan kay Eli Soriano, yung pangalan Bagi. Nakita ko si Bagi may tato. Bordado. Di ba bawal sa atin? Sabi ko, paano nagkaroon ng tato itong ni Brad Eddie? Nagtataka na ako noon. Pero siyempre dahil naniniwala ako kay Soriano, pinalampas ko na lang yun. Kaya double standard sila. Pag sila, okay lang. Diba? Opo. Centered ang mga pamilya. Kaya nga po ako nagpatato na kasi alam po ni Soriano na hindi naman bawal sa bagong tipan yung tato. Kaya nga wala tayong mababasa sa bagong tipan na bawal ang tato Still using harsh cleansers that dry out your skin? Switch to Glad to Glow Milk Amino Acid Cleanser Gentle, hydrating, and perfect for sensitive skin. Loved by users for leaving skin soft and clean. Only on Laco, authentic, fast delivery, and easy return. Tap. Ewan lang itong mga pinagsasabi ng mga exiter na to. Kaya yun. At saka, yung pong tattoo ni Bage, dumami ng dumami. Meron nga nung nakadisplay. Talaga? Opo, dumami ng dumami. Naka-full sleeve na po siya ngayon. Sabi dati sa braso lang yun ngayon, pati po sa hita, alam po, pati sa hita, meron siya. Si Joaquin Bordado. So, wala namang doon Alam naman ni Soriano kasi na walang kautusan si Cristo na bawal magpatato. Alam ko. Ang kautusan ni Cristo ay kautusan iba. Cristo. May pa, itigilan nila yan, yung samahan na yan. Kalokohan, bawal. Walang kautusan si Kristo na bawal magpatato. Nasa Levitico yung mga kautusan sa laman. Nasa lumang kautusan yan lumang tipan. 'Di ba? May lumang tipan, may bagong tipan. Ang lumang tipan, mga kautusan sa laman, mga kautusan sa kalinisan sa laman. At may bagong tipan, mga kautusan sa espiritual. Diba? Sa espiritu. Dalawa kasi ang ating pagkatao Isang tipan sa laman, dahil meron tayong physical na katauhan, at meron din tayong spiritual na katauhan. Kaya meron tayong tipan sa espiritu. May tipan sa laman, may tipan sa espiritu. Yung lumang tipan yun sa laman. Lahat ng paglilinis tungkol sa laman nasa lumang tipan. Ngayon naman ang tipan natin sa espiritu ay ang bagong tipan. Na nagpo-focus naman sa ating mga espiritual na paglilinis. Ngayon, kung ang marumi, ang sabi ang akin ang kaluluwa, sabi ng Diyos Ama, ibig sabihin, sangkot ang laman sa kaluluwa, katawan at espiritu ang kaluluwa. Kung ang laman mo marumi, tadtad ka ng bordado, tadtad ka ng tato, pati mata mo may tato.
Pati anit ng buhok mo may tato. Pati talampakan mo may tato. Pati palad mo may tato. Buong katawan mo puro tato. Tapos hindi ka pa nasiyahan sa tato. Yung dila mo, pinabiak mo. Naging parang ano ka na. Dila na ng buhaya o ng lizard, ng butiki. Oh, tapos yung mata mo, pinaalisan mo na. Ginawa mo ng ano, mata ng nanlilisik na buhaya. Tinapesan mo na rin yung tenga mo. Naging tenga na ng ano, ng parang tenga na ng buhaya. Ang tawag na ngayon sa iyo, taong buhaya. Ang tanong, aangkinin ba ng Diyos Ama yung katawan mo at saka yung espiritu mo o kaluluwa mo kung walang kalinisan sa parehas? Kasi maglilinis ka talaga sa laman. Gagamitin mo yung laman mo para gumawa sa iisang kalooban, ang kalooban ng Diyos Ama. Lilinisin yan ang katawan mo, lilinisin mo yung laman mo, yung katawan mo, para makipagkasundo sa espiritong malinis. Kaya nga tinuturuan tayo sa mga gawaing banal sa pagpapakabanal. Kasi ang tumatawag banal. Paano makikipagkaisa ang espiritu mo sa maruming laman na puro tato, na mukha ka ng taong buhaya na ang tawag sa iyo. Dila mo, tenga mo, mata mo, puro anyong na ng buhaya, taong buhaya ka na. Tapos sasabihin mo, bawal magpatato. Karumihan yun sa laman Nasa Levitico yun yung tipan sa laman. Oh. Tapos sasabihin mo, aangkinin ng Diyos Ama yung maruming laman. Yung maruming laman na ayaw makipagkaisa sa diwa ng espiritu ng Diyos o ng bunga ng banal na espiritu. Sabi nga, magpakabanal kayo kasi ang tumatawag sa inyo banal. Tapos makikita sa inyong laman, tad ng tato. Ito, puro kabalintunaan ang pinagsasabi nitong mga exiter ng demonyong mga demonyong exiter na to Kasi marami silang nililigaw Opo. Ayan mga kapatid, narinig po ninyo itong si MCGI pa ngayon ang nanliligaw. Mga baliw ang puto. Kapatid na Ren Saure, nabautismuhan 1998 mga kapatid. Dinivote po niya mga kapatid yung kanyang panahon, yung kanyang magagawa financially, morally, buhay, spiritually, para dyan sa samahan po na yan mga kapatid. Kaya ngayon, sabi nga niya, kahit sabihin nila akong tik-tik, sabihin nila akong walang bearing. Tama po ba, Bradren? Walang bearing. Wala yun. Wala, di ako apektado dun. Kasi kilala ko sarili ko. Bakit ako naanit yan? Kilala ko sarili ko. Basta yun lang. Marami kong gustong sabihin Kaya lang, sa susunod na lang. Sige, Bradren. Sa susunod po para makita yung kagandahan ng iyong mukha. Oo nga po, madilim Kasi natutulog na kami nag-live kayo na kami mag-asawa. Kasama ko, mga anak din namin, di na kami dumalo. Talagang na. Di na kayo dumalo. Ano na ngayon? Ateista na labas nyo. Kampon na kayo ng demonyo. Wala na kayong iglesyang kinaniban. Ano na ngayon? Floating na kayo, lutang na kayo. Wala na. Ano mangyari sa inyo yan? Magiging kampon na kayo ng Antikristo. Di ba?